So eto mga kababayan, pag-usapan po natin kung bakit nga ba pahiya ng matindi itong si Sara Duterte dahil po sa kanyang tatay na si dating Pangulong Duterte. Alam nyo ba mga kababayan, ng mga nakaraang araw, pumutok po yung balita sa ginawa ni PBBM na pagsunog ng mga ipinagbabawal na bato or yung nasabat na ipinagbabawal na bato na nagkakahalaga ng 8.87 billion pesos mga kababayan. Yan po yung mga nahuli or mga nasabat mga kababayan ng ating mga kapulisan, ng ating gobyerno na ipinagbabawal na bato. So ngayon, transparency po mga kababayan na ipinakita ng presidente sa publiko yung pagsunog dito po sa mga ipinagbabawal na bato po na ito. So ngayon, panoorin po natin, ito nakita po nating balita galing po sa UNTV News mga kababayan na kung saan sabi po dito 8.87 billion floating ay pinagbabawal na bato pinatitiyak ni PBBM na hindi makakabalik sa black market mga kababayan, dahil kung matatandaan nyo, di ba, uso yung retailing na kung saan kapag ka nahuhuli mga kababayan, nire-retail lang ulit and then bumabalik lang ulit sa black market. Pero dahil nga ayaw ng presidente ng ganon na bumabalik pa yung mga kontrabando na yan, yung mga ipinagbabawal na bato na yan sa black market, ipinakita po niya sa publiko kung paano ito sunugin mga kababayan. So ito i-play po natin. What we will do now, titiyakin natin ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. Mahigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Drug Enforcement Agency na tiyaking hindi na mare-recycle o makakabalik sa merkado ang mga nasabat na droga sa iba't ibang bahagi ng karagatan sa Northern Luzon. Kaugnay nito, inatasan ni PBBM ang PIDEA at iba pang law enforcement agency na tiyaking magiging transparent ang pagsira sa mga iligal na droga. Partikular na rito ang pag-dispose sa nasabat ng mga floating shabu na natagpuan kamakailan sa karagatan ng Cagayan, Bolinao, Pangasinan, Ilocos Norte at Masinloc, Zambales. Sa kabuuan aabot sa Kung sa iba-iba pa yan mga kababayan, konti lang yung susunugin tapos yung iba itatabi na mga kababayan. Alam nyo naman, may mga tao kasi na ganon yung ginagawa, pero kay Presidente Marcos hindi po ganyan. Gusto po niyang ipakita sa publiko, sa mamamayang Pilipino, kung ano yung wasto at tamang proseso, kung paano po ito mga kababayan sinusunog. Ano po, kung paano po ito inaalis na po dito sa ating bansa. So ngayon ipagpatuloy pa natin. 1.5 tons ang nasabat na illegal na droga na may tinatayang street value na 8.8 billion pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat na maiwasan na maibalik sa black market ang mga illegal na droga. Kaya dapat anyang babantayan itong mabuti hanggang sa sirain ito ng mga otoridad. Ngunit dati, alam natin, pag may nahuli, sabihin natin 100 kilos ang nagiging ang sinisira na lang kung ano ng balot ang ginagawa. 20 kilos na lang. Yung 80 kilos na natira ay ilalabas na naman yan, maipagbibili pa rin. Ang mga nakuha droga ito ang pinakamalaking nakuha sa kasaysayan kung pag-uusapan ang volume o dami. Bagay na pinatunayan naman ng PIDEA. So, ito lahat which is the largest drug haul in the history of the Philippines so far for this last 6-month period. Lahat-lahat. Kita nyo mga kababayan na matagumpay yung hindi madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng gobyerno ni PBBM. Unlike naman dun sa dating administrasyon na kung saan nakikipaglaban nga sila or nagsasagawa nga sila na madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, pero hindi naman po nila mga kababayan na sa wata ang paglipana ng ipinagbabawal na bato dito po sa ating bansa. Pero dito mga kababayan sa Marcos administration, kita nyo naman sa buong kasaysayan ng Pilipinas, eto na yung pinakamalaking halaga na talagang sinunog mga kababayan ng Marcos administration. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit galit na galit si Sara Duterte sa ginawang ito ni PBBM. In the last 3 years, we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine na nahuli natin. Mas extensive ito ngayon is walang gaanong namamatay, pero ang laki ng mga nakukuhang volumes ng droga. I say with much confidence na noon mas maraming namamatay pero kukunti yung nakukuhang volume ng droga.
Ayon sa Pangulo, ipinapakita nito na nagsisimula ng magtagumpay ang tinaguriang bloodless war on drugs ng administrasyon. We are hitting the drug trade at the highest level and at the lowest level. And we are beginning to see some measure of success. Kaya ipapagpatuloy natin ito. The new concept of the war against drugs is working, so we will continue down that vein. Bukas nakatakdang dalhin sa Kapas Tarlac ang floating shabu at iba pang nasabat na iligal na droga para agad na iproseso ang pagsira. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kita nyo mga kababayan kung gaano kagaling ang presidente natin ngayon. Matagumpay yung hindi madugong pakikipaglaban po nila sa ipinagbabawal na bato. Dahil nga naman mga kababayan kung tutuusin, hindi naman nga talaga kailangan na magtumba ng mga kababayang Pilipinong pobre na katulad po natin para lang mapahanga mo yung mga kababayang Pilipino po natin. Ang kailangan natin ay masawata at maihinto na ang paglipana ng ipinagbabawal na bato dito po sa ating bansa. Pero nakakapagtaka dyan, saglip na katuwaan ni Sara Duterte, ito pong ginagawang pagtatrabaho ng presidente at pagiging transparency ng gobyerno ni PBBM sa pagsunog or wastong pagsunog ng mga ipinagbabawal na batong ito. Ang nakakapagtaka dito, bakit ang ating vice presidente hindi ata natutuwa at pinapalabas pa niya na photo op lamang po itong ginagawa ng presidente ni PBBM. Pero yung kanyang tatay, hindi niya masabihan na photo op lang din yung ginagawa noong mga panahon na nagsusunog din ng ipinagbabawal na bato. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po dito sa News 5 Everywhere. Sabi po dito, photo op ni PBBM pinuna ni VP Sara Duterte, gate ng palasyo, ganyan din ang kanyang ama. So ngayon, i-play po natin. Pati ang litrato ng Pangulo nung sinira ang bilyon-bilyong pisong halaga ng droga, hindi po pinalagpas ni VP Sara. Trabaho raw ba ng presidente ang magpa-photo op? Pero buwelta ng palasyo, kahit naman daw si dating Pangulong Duterte, nagpo-photo op din naman. Tama! Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Tinawanan at napabuntong hininga si Vice President Sara Duterte sa pictures ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsira sa nasabat na 9.4 billion pesos na halaga ng shabu. Pero na back to you ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang BC. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. Tama! Baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito, 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. Ayan mga kababayan, yan ang literal na talagang nag-backfire kay Sara Duterte yung mga sinasabi po niya na paninira laban po sa gobyerno ni PBBM. Kita nyo naman mga kababayan baka sabihin naman ng iba fake news yung sinasabi ni Atty. Claire Castro. Eto, panoorin natin. Ayan kung titingnan nyo mga kababayan, galing po yun mismo sa Manila Standard na si Duterte pa mismo mga kababayan ay kasama dito na sinusunog din. Yung mga nasabat nila na ipinagbabawal na bato noong mga panahon na siya ang presidente. Sinabihan ba ni Sara Duterte yung kanyang tatay na etong ginagawang ito ay pagpapakitang tao lang at puro photo op lang mga kababayan? Nga literal na ipinahiya ni Duterte yung kanyang anak na si Sara Duterte. So ito, play natin. Ni Vice Presidente. Ayan diba? Kasama pa si Bongo. Ayan. Diba? Tanggalin na natin yung sounds, baka makapiright tayo. Ayan maliwanag naman mga kababayan kasama pa si Bongo, nandiyan ng PIDEA,
Nandiyan dyan si Duterte, mga kababayan, isa sa nagwi-witness ng pagsunog ng ipinagbabawal na bato. So dapat sinasabihan mo din yung tatay mo, Sara Duterte, na photo op lang din yung ginagawa. Napakahirap naman na babatikusin mo ng babatikusin ng gobyerno ni PBBM, pero bumabalik lang din sa'yo yung mga paninira mo. Ano po laban sa gobyerno ni PBBM. Kasi kita nyo naman, ayan o, yung video ng kanyang tatay kung paano, mga kababayan, mag-witness sa pagsunog ng ipinagbabawal na bato. Yan ay isang patunay kung gaano, mga kababayan, kasinungaling eto pong si Sara Duterte. So ngayon, ipagpatuloy pa natin, ito nakita nating balita galing po sa News 5. Sa isang punto, tila nagpahaging pa ang palasyo. Ang pag-aabroad ni VP Sara habang nagtatrabaho naman ng Pangulo. Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nag-utos, hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. Matatanda ang nauna ng iginiit ni PBBM na ang gusto niya ay drug war na walang pinapatay. Tama! Iba sa drug war ng Duterte administration. Sabi naman dyan ni VP Sara, It remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, no? So let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. Yun yung tatay niya. Diba yung tatay nga niya hindi nagtagumpay, natapos na lahat-lahat yung term? Hindi nyo, mga kababayan, ha? Yung tatay nga niya hindi nagtagumpay, natapos na lahat-lahat yung term, may ipinagbabawal na bato pa rin. Ano nangyari? Doon sa kanilang pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, naisakripisyo lang yung buhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Especially yung mga inosenteng nadamay, yung mga batang nadamay. hindi biro ang problema ng bansa sa droga. Nito nga lang nakaraang linggo, nasabat sa dagat ng Basco, Batanes ang higit 166 million pesos na halaga ng shabu. Nakalagay ito sa package na may nakasulat na Daguanying. Maraming beses nang may natagpo ang floating shabu sa baybayin ng Pilipinas. At ilan nga, merong Chinese character. Indikasyon na galing ito sa China. Hinala ng Philippine Navy, baka strategy ito ng China. It is not far-fetched that this could be another effort of the Chinese Communist Party to destroy the future generation of Filipinos. Tama! Ang kabataan ay masisira ang tamang pag-iisip. Hindi malayo na gagawin sa atin o ginagawa sa atin yan. Buwelta naman ng Chinese Embassy, iwasan ng ilang opisyal ng Philippine military ang paglalahad ng malisyosong akusasyon. Wala raw itong basihan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. O ayan, di ba mga kababayan, saan walang problema yung ginawa ng presidente kasi yan ay nagpapakita ng transparency sa mga kababayang Pilipino po natin sa taong bayan na ganito pala ang nangyayari sa mga nasasawata na ipinagbabawal na bato. Ang ginagawa ng ating gobyerno ay ipinapakita sa publiko ang wastong pagsunog po nito para hindi na mapakinabangan pa nung mga tao na gustong tumikim ng ipinagbabawal na bato. Ang nakakapagtaka lang bakit galit na galit si Sara Duterte sa ginagawang ito ni PBBM samantalang yung kanyang tatay hindi niya nasabihan dati ng katulad ng sinasabi niya laban kay PBBM. Yung kanyang tatay, kita nyo naman, pinakita ko naman sa inyo yung video na talagang kasama pa mga kababayan sa pagsunog din ng ipinagbabawal na bato. Pero tahimik lang si Sara Duterte noong mga panahon na yan. Pero anyway, mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, sang-ayon ba kayo sa mandato ng ating presidente at kung paano sila lumaban sa ipinagbabawal na bato na kung saan hindi kinakailangan na magtumba ng mga kababayang Pilipino po natin. So comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo at kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng mga kababayang Pilipino po natin na laging nakatutok po sa atin at hindi po nakakalimutan ito pong ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa mga kababayang Pilipino po natin na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Especially sa lahat ng mga kababayan po natin na Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po. Thank you po.